Night and day, it rained the whole day till on Sunday. I'm waiting for a shining day. Might be singing, might be I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. Guys, welcome back to our vlog. Happy Saturday! It's already late. It's already 2 o'clock na po. And mag 2:30 na yata. Katatapos lang namin mag-lunch at na-flashback ko naman sa inyo na nagluto ang aking asawa ng mainit na bulalo. Ayan siya. Thank you, sweetie. Maaga pa ako nagising kasi nga nagkaroon ako ng monthly period. But kailangan ko nang uminom ng pain reliever. So nag-breakfast ako ng early. After that, nakatulog ako. Si Sweetie, hindi ko na siya ginising kasi talagang siya ay nagpahinga sa sobrang pagod din niya for the 5 days sa office. So nakabawi siya ng tulog. And then kaliligo ko lang din. Kaliligo lang din ni Sweetie. Plano ko sanang magpa-appointment sa nails ko dahil may ingro na rin ako. Pero I don't know kung tomorrow after church or on Monday. Kasi medyo hindi busy ang Monday ko. But it's okay. Dahil today, marami nagre-request nito na paano ba talaga kami nagbabudget every 5 days na namamalengke. And then tamang-tama katapusan ngayon, maisisingit namin yung mga ilang kailangan namin sa mga basic needs namin. Kagaya ng shampoo, Colgate, yan. So maisasama ko siya at maibabudget ko siya kung paano kami nagbabudget kaming dalawa. So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano talaga yung mga lifestyle na budgeting namin dito sa Amerika. So, pupunta kami ng Walmart at pupunta kami ng Pinoy grocery dahil gusto talaga namin nagluluto at Pinoy food. So, samahan nyo kami at ano ba ang mangyayari sa amin the rest of our weekend this Saturday. Guys, welcome back to our vlog. It's Happy Saturday! Mainit na malamig. So, hindi ako masyadong nagdala ng isa pang jacket. Siguro later na lang. Pero ang lamig na niya. Mag-start na kami ngayong mag-grocery. Medyo parang okay-okay na yung pakiramdam ko dahil nga, alam mo naman, pag babae may monthly period. So, una muna, pupuntahan ko, I will check Ross. Kasi nga ang Ross ay sale ngayon para sa mga pasabay business namin. Siyempre, isegue pa rin natin yung mga pagkakakitaan natin kahit tayo ay holiday ngayon or weekend siya. And we're going also to Below 5. Ibibilhin din ako doon. Kasi nga malapit na kami mag-set up ng new shop namin dito sa Amerika. This coming next month for summer. Abangan nyo yan kasi talagang inaayos kong mabuti yan. And yun, mag-grocery na kami sa Walmart at saka sa Seafoods. Ayan. So, punta muna kami ng Anaheim Plaza para makapag-banding and gusto naming mag-merienda ni Sweetie para makapag-chikahan din kami. Ayan na ang aming babying bagong sasakyan. So, let's go guys! Guys, update. Nabili lang kami ng tubig. Kasi nga, hindi kami nagpapadeliver. Nabili talaga kami nung mineral water na tubig dito sa may malapit sa amin. So, ayan. Maganda ang panahon kahit na alam kong 4 o'clock na. Medyo malamig na rin siya. And, dami sana namin gagawin ngayong Saturday. Pero pinagpaliban muna namin. Nagpahinga muna kami. And yun nga ang gagawin namin. I'm so excited na makapamasyal kasi ang dami ko talagang ginagawa. And I'm so excited na bumalik sa Ross, sa Burlington. May na-order rin sa akin sa Old Navy. I don't know if we go to the mall kasi baka bukas na. Kasi may mga nagpapabilin sa akin ng Victoria's Secret. And Below 5, it's my favorite ngayon kasi magaganda ang collections nila. And yun nga, mag-grocery at dala ko yung listahan ng mga i-grocery namin for a couple of 4 days to 5 days. Kasi sometimes nga yung Friday nangyayari sa amin is cheat day namin. Nagde-date kami, nagmo-movie date kami. Kasi sometimes nga yung Saturday, lalo na ngayong February hanggang April is tax season ng asawa ko sa office. So talagang very busy siya.
kumbaga hapon na lang niya ako sinusundo, magdi-dinner, or sometimes nga ngayong malamig, nakakatamad lumabas kasi nga yung doble-doble yung suot mo. I know, comment down below sa nakaka-relate sa akin, sa mga mahina sa lamig. And minsan kasi mas gusto ko na rin medyo muna sa bahay. And alam mo naman ako, kahit nasa bahay ako, hindi ako naiinip sa dami kong ginagawa. Kung tapos ako magtrabaho, yung mga business ko naman pasabay, or kausap ko yung anak ko, nanay ko, at ilang kaibigan ko. So enjoy ako. Dahil pagdating ng asawa ko naman, yun, focus na ako sa pag-aasikaso ng aming kakainin, kwentuhan kami mag-asawa, or nagmo-movie kami. So, talagang sagad na sagad. But kahapon, first Saturday na hindi kami nag-movie, pagka-rosary lang namin, pagka-pray namin, nakatulog talaga kami. Kasi alam talaga namin na kailangan ng katawang magbawi at walang masamang magpahinga minsan para mas magawa ninyo yung mga dapat nyong gawin. So, sana ako ay magmo-morning vlog kanina, pero dahil nga yun nga ay na yung menstruation ko talaga. So ngayon samahan nyo kaming mamasyal and typical weekend, and yung katanungan nyo how to budget and maintaining our grocery and palengke dito sa Amerika, na dalawa lang kami, at paano kami mag-budget. Lalo na hindi kami natitipid sa pagkain. Kita nyo naman, every now and then we have extra. Kumakain kami sa labas, pero we have to maintaining that one para hindi tayo magkasakit. That's why talagang patuloy yung pagluluto namin sa bahay. So guys, samahan nyo ako at isi-share ko sa inyo ang munting grocery namin. Hindi naman ganun kadamihan, but at least you have idea how me and my husband nagbabudget talaga, and para mas makaipon din tayo in the near future. So, see you guys later. Sweetie, mag-hi ka muna sa vlog ko. Say hi! Guys, nasa loob na tayo ng roast ngayon. Hindi na ako nakapag-intro papaso kasi nag-ipla ako. Ang dami nilang bago ngayong February. So, tingin tayo ng pwede nating i-decorate pa sa ating bahay kasi nagbago nga kami dun sa front namin. So, titingin lang ako na medyo kaya ng budget natin. So, let's go guys. Lalamig na si Sweetie, nag-jacket siya, and we here in Walmart! Okay, let's go! Okay, we're here in Walmart. Dikit ba ito? Kaya ba yun? Ring texture ayoko yun, parang Kasi yung one, para din naman pag-ibig at ang tumaga. Kita-kita. Saka lagi tayong hindi naman nagkakaskas ng gano'n, diba? Ito. Ayan ito. Ganda dito kung may ibang kulay. Okay, we go the first one. Egg one. We here to get the egg. So, si Sweetie, kumukuha na siya na ngayon ng egg. Dito na kami sa kuha ng egg. So, next, we're going for the hotdog and mga sausage para pang breakfast namin or merienda. Si Sweetie. So, ayan siya. Dami kayong pwede pag natin bibili. We here naman para bumili ng pork chop at beef kasi mas masarap dito yung slice dito sa Walmart. So medyo ano siya,
maliit at manipis. So, masarap siyang lutuin. Corn ginatan at saka pork chop beef steak. Ayan. So, pakita ko sa inyo, guys. I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. Naman to get the toothpaste, and we want to get the Vaseline and the lotion. It's here, the small one. We go naman from the shampoo and hand wash. So guys, nandito naman kami sa Prutasan, where I got this pepper kasi sa Pinoy grocery hindi siya nagwa 1 by 1 na benta. Ayun si Sweetie, kumuha siya ng saging, but some of our grocery namin sa Pinoy grocery. Yan. So pero magme-merienda muna kami later. So guys, tapos na kami mag-grocery dito sa Walmart. Grabe, sobrang mahal na talaga ngayon. And punta na muna kami sa McDo para mag-merienda kasi malapit yun sa seafoods. After that, Filipino palengke naman kami. Sweetie ko. So let's go, guys. Seafood. On my face, shouldn't look this way again. So much confusion in this theater of pain, with the roles we all play. I'm standing up and I don't care. So, bumibili na kami ng pangsinigang naman. Nandito na kami sa Filipino grocery ni Sweetie. There are mandos, red chili. Tagal ko. Hi guys! Welcome back to our vlog. Kinuha ko pa kasi yung bag ko. Oh, diba? Cute. Ito yung Little Bunny from Bangkok, Thailand. And ito ko na yung binili dun sa Vietnamese Mall. Ito naman gift ni Mami ng Christmas. And magkakaroon tayo ng ganito dito sa Amerika sa aming dance pink closet sa new space namin. So, abangan niyo. Commercial ko lang. Kasi naka-pink ako ngayon. So, ayun nga, marami nagtanong sa akin before. Kasi kahit nagbo-vlog ako, hindi ako nag-discuss kung magkano or whatsoever. Kasi nga, hindi kami masyado nagpupul sa aming pantry at ref. Kasi lagi lang namin minamaximize na parang pang 4 days to 5 days. Kasi pag Friday, minsan, nakakapag-grocery palengke na kami para sa isang linggo. Kasi gusto nga namin hindi masyado nag-stock sa ref para lahat ubos, naluluto. At dahil nga malapit kami sa mga grocery. Pero lately at last year, nung nandito si Mama, na-try din namin na mag-stock at saka maglagay sa pantry para pag busy ka or masama ang pakiramdam mo or hindi maganda yung weather, may mga pagkain tayo for case emergency. So, natuto din kami ng ganon. Pero definitely, hindi namin dinadamihan lalo na ang mga dilata kasi mas gusto namin nagluluto. And this pagkabalik namin sa Amerika, hindi pa kami masyado kumakain sa labas ng bongga. Parang ilang times pa lang din. Parang yung pinaka-try pa lang namin yun sa luto-luto at saka yung mga burger-burger yan. Pero medyo iniiwasan nga namin lalo na malapit na yung check-up or monthly check-up ni din ni Sweetie. So ngayon, medyo malaki yung ating grocery kasi yung pantry namin sa sa banyo ay medyo naubos na. Kasi nung dumating kami, tingi-tingi lang din yung dala namin. Parang inubos na namin kasi lalo nga namin mag-refill. At dahil medyo inayos nga yung ating banyo, for sure soon, ako ay magtutor sa inyo. Paano rin ako maglinis doon at mag-organize. But by the way, eto muna, punta muna tayo sa Walmart dahil yun ang una namin pinuntahan. At dahil nga din ay na-adapt ko na rin yung nagsusulat talaga ako ng mga bibilhin para hindi tayo takaw mata, hindi tayo aksaya. Para lahat ng priorities na natin pwedeng bilhin ay magagawa natin. For me kung nasa ibang bansa kayo, first tip, check! Maglista kayo. At saka natutunan ko din, hindi na ako napunta or kami ni Sweetie ng sobrang gutom sa mga grocery or sa mga palengke para hindi tayo maging takaw mata at hindi sila
maaksaya. So, we check the list for almost 5 days to 4 days namin pagkain for next week. Kasi every Sunday naman, pagkagaling namin sa church, kami kumakain sa mga Filipino food, or kung mag-restaurant kami, pag basta may natira, sa gabi, hindi kami masyado nagpo-full. Kasi nga, ewan na, feeling namin busog pa kami kasi natatapos yung mass is mag-2 o'clock na. So, parang nandun na yung merienda. So, sa gabi, parang slight na lang din yung kinakain namin. So, sa Monday naman, si Sweetie sa office na siya kumakain. Ako naman, nagbe-breakfast dito sa bahay. Even though kahit busy sa work, slight din ang kinakain sa tanghali. Sa gabi, talaga kami nag-join force at nagluluto kami. So, pag may natira ng Monday ng gabi, yun din ang kinakain ko the following day of lunch or babaunin or something. So, hindi naman ako maselan sa ganon. Lalo na kung Filipino food yan. So, ayan. Don't forget to list all your things na bibilhin. Para sa ganon, mabibili nyo siya, mapapriority nyo. Even though may madagdag man, it's okay. At least yung priority gusto nyong bilhin ay mabibili nyo talaga. Yun ang first tip ko sa inyo. So, una, we go to Walmart. So, Walmart, we have Kraft mayonnaise. Kasi nga, mahilig kaming magluto ng mga egg sandwich na pang breakfast or pang baon or tuna sandwich. So, ito yung binili namin first. Next naman, we have Heinz tomato ketchup. Alam niyo, wala yung KFC ba yun, na ketchup Pilipino. Kasi nga, parang naban siya dito sa Amerika. So, I don't know the reasons why. Pero may mga idea ko, pero wag na natin i-discuss. So, bumili kami yan. Pwede rin yan sa mga prito or nag-pork chop kami or nag-french fries kami. Nilalagyan din namin ng mayonnaise yan or something. So, bumili ako nitong popcorn na ganito dahil kapag nanonood ako sa gabi or merienda or something. Pero ang dami ko pa rin kasing mga food sa pantry na galing sa Pilipinas. So, hindi rin ako masyado nagbibili hanggang maubos sila. Next naman is we have Ferrero chocolate na white at saka Carberry. Ayan. So, dahil nga may menstruation ako, even though may mga chocolates pa sa rep, pero ito yung napaibig namin. Tig-isa kami ni Sweetie dito. So, nakokontrol namin kasi may mga pulburon at matatamis pa rin kami galing sa Pinas. So, ayaw na yung maging takaw mata. Kailangang ubusin muna lahat yun. So, ito lang muna. And, ito yung burger ko natira kanina. Kasi kanina bago kami umuwi, nag-slight dinner na kami at slight merienda sa Wendy's. Ayan. So, ito yung picture namin. Ayan. So, medyo nakapagkwentuhan at nakapag-bonding kami ni Sweetie. Okay? Next naman, dahil nga nung last week, kami ay nagbili ng langgunisa at saka Pure Foods hotdog sa Pilipino grocery. Ngayon naman iniba namin para hindi naman kami nauumay. So, nag-try naman kami nitong Jumbo Pranks. Ito naman binili namin sa Walmart. So, ito ay pwedeng pang breakfast or pang baon siya. So, yan. So, para malagyan na natin sa rep. Tapos, we have, Vienna sausage. Actually, nagpapasabay ako nito at box-box yung binibili namin sa Costco. So, dahil hindi pa kami nakapunta ng Costco, nagbili muna kami ng dalawa para sa breakfast or sa gabi, pag tinamad kami magluto, nag-soup kami. So, ito yung inuulam namin kasi nga sometimes, kapag nakapag-merienda naman ng food, okay lang din sa dinner na very slight at napakadalang naman nun. So, we have this one para may mga stock or ready to food tayo na madali nating lutuin on breakfast or in evening na talagang kailangan lang din talaga natin. Next naman ay bumili kami ng itlog. Alam mo, nakakatuwa kasi egg namin ay mahilig din kami magbaon nito at saka mahilig kami mag-breakfast nito kasi maganda rin to sa katawan. But not necessary every day kasi ito daw ay nakakagalis or something. Comment down below but I don't know. Pero medyo maingat din kami kasi mataas din to sa cholesterol. So, this one, abot na to for 2 weeks bago uli kami sumahod at bago uli kami mag-full ng grocery kasi hindi naman kami ganun katakawan sa itlog. So, ito rin case of emergency pag tinatamad kayong mag-isip ng anong merienda, breakfast, or dinner. In case of emergency, pwedeng itlog, but wag ding araw-arawin. So, this one. And then, meron din kaming bread. Ito yung pinakagusto namin sa Walmart. Try na tong brand na to. Ayan. Hindi siya maumay or something. Tumatagal yan ng 1 week. So, pagdating ng Friday, bili na naman para next week baon and breakfast. Ayan. Next is, sa Walmart na rin kami bumili ng banana. Ayan. Maganda rin sa katawan na time to time, kahit isang linggo,
nakakatry din tayo ng mga fruits. So, we have banana. And we have, ano to? Avocado. Yes. Etong avocado, ang liliit niya ha, in fairness. Avocado. So, parang gusto naming i-shake or gusto naming lagyan ng gatas na may something para ilagay sa ref para maiba naman. Kasi maganda nga rin daw ang avocado, lalo na nung nagpa-check up ako, nakunod, mas nakakatulong yan to lesser your cholesterol. I don't know ha, ganun ang pagkakaintindi ko nun sa doktor ko. And bumili rin ako nitong Lara. Kasi nga akala ko makakabili ako ng isda sa Filipino seafoods but wala siyang available. Baka this week, makapag-try kaming dumaan at bumili kasi time to time din nag-i-insert din talaga kami ng isda, but this day walang masyadong magandang isda, pero meron kami dyang binabad pang tilapia ba or hindi tilapia, ano to, bangus. So ubusin muna yon. So meron pa rin naman kaming isda dyan. Next naman, binili pa rin namin sa Walmart ay nabanggit ko siya kanina, maganda ang ano to, ang pork chop doon kasi manipis, hindi masyadong mataba, hindi masyadong makapal or something, na tama lang for 2 times na luto. So, I think this one ay pwede naming, naisip namin or nakalagay sa menu namin ay pork chop or beef steak na maraming sibuyas. And the second one is pwede namin siyang ibabad at iprito. So, two purpose of what we call this, pagkain ito. So, pwedeng 2 araw to. So, tipid ka na. Ayan. Pagdating naman sa food at ulam, never talaga kaming nagtipid kasi syempre kailangan natin ng more of energy para mas makapag-isip, makapagtrabaho at may sustansya ang ating katawan. Yan ang huwag nyo pong titipidin talaga. Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho. Next naman is beef. Gustong-gusto ni Sweeting bumili ng beef sa Walmart. Ayan, medyo kamahalan lang pero maganda nga yung gayat, manipis, hindi mahirap kainit, hindi mahirap lutuin. So, ayan, ito ay aming, ano nga to, igagatan na merong sitaw or something. Yan. So, igagata namin to para maiba naman, tas masarap ang gata ngayong malamig, diba? So, this one, so para malagay na yun sa ref. Next naman, nabili pa namin sa Walmart. Mas marami kaming nabili ngayon sa Walmart kasi kailangan talaga. So, dahil nga sobrang gusto namin i-arrange pa yung aming bathroom. Di naman ganun ano. Parang every 3 months talaga nagpapalit ako ng basahan doon. Even though hindi naman sa kaartehan, nilalabhan ko rin siya para hindi tayo maging maaksaya. No? Pero gusto ko siya magpalit. Tadaan ka? Hindi nabupo yung ano. Ay, yung Coke? Ay, yung coffee? Eto, ayan. So, 2 yung binili namin ni Sweetie. The next naman, siguro papalta naman namin yun sa kusina. Kasi nga, every 3 months nagpapalit kami para kahit i-laundry namin siya, hindi siya ganun kalagkit. So, ngayon, ang motif ng banyo namin ay brown. Ayan. So, yan. 2 yung binili namin. It's already $6. Nabili namin mga 8 or something, pero okay lang. Then, sa bathtub namin, dahil bagong pintura siya, bagong linis, ayaw namin madumihan at madaling linisan para hindi siya kadiri, even though hindi namin ginagamit yung bathtub, bumili na kami ng ganito. Before, may ganito kami white yung nilalagay namin para pag in-scrub namin siya, hindi siya ganun kadumihan. For sure, next time papakita ko sa inyo. Ito yun. So, ito yata ay $10 or $11, but it's okay kasi nilista na namin to at isinama namin talaga sa budget. Next naman is ang aking napkin. Ito ang aking napkin na yan. So, madamihan na yung napkin na binibili ko. Tumatagal to for almost 2 months bago ako bumili or 3 months. Ayan. Kasi nga ako na may regular, so okay din. Tsaka maganda rin palit ng palit para ma-lesser din yung mga infection or something natin. So, ang isa pa is ito yung bagong Dove na nagustuhan namin at ito yung nagpapasabay din or nagtitinda rin ako sa aking pasabay sa Pilipinas. May shampoo na, may conditioner na. Ito yata yung bagong labas for this year. Na-try namin to last January. Maganda sa buhok namin at saka hindi kami nagkakaroon ng dandruff. Ayan. Okay. Next naman is itong Georgians. Ito talaga yung pinaka-favorite ko. Ayan. So, nagpapasabay din ako sa business kong yan. So, yan ang lotion din.
And syempre, favorite namin Dial. Marami pa kaming sabon doon pero lagi kami nag-stock kasi si Sweetie addict siyang maligo ng maligo at ako din. So talagang ang sabon ay madaling matunaw. So nag-iiba't iba kami ng mga sabon at ito na may maganda sa aming skin. Next naman is pangkulay ng hair. Nag-try ako mag-block. So ngayon dahil nagagamot ako ng hair ko, nagke-keratin ako para matanggal yung dry. Even though nandun pa rin yung dry kasi nag-blower ka, nag-uunat ka, nagkukulot ka, nagkukulay ka. Pero maganda yung keratin na nabili ko sa Watson kasi very effective sa akin. Nawawala yung dry at saka pag dinower at inunat mo siya, maganda yung effect. So, Revlon ang binili ko. All the time, Revlon naman binibili ko. So, mag-iba naman tayo ng kulay para performance kasi humahaba ng hair natin. Next naman is Pantene pa din. Ayan. So, itong Pantene na to maganda sa hair ko. Pagkatapos ko maligo, have to spray bago ako mag-blower, bago ako mag-unat. Or pagkatapos ko ng unat, ini-sprayan ko para nakaka-lesser help din sa pagka-dry. Comment down below kung ganito yung ginagawa ninyo or tama ba ako. But for me, maganda to sa aking hair kaya itry nyo din. Medyo nagmahal na rin siya. Kaya kahit meron pa ako nakastock, nagtatabi talaga ako kasi nagkakaubusan to sa Walmart. I don't know kasi maganda talaga siya sa buhok. For me, almost 1 year and a half ko na siyang ginagamit. Kaya for me, tested ko talaga siya. Maganda siya. Yeah. Naganap ako to sa Pilipinas pero wala siya. Tapos, we have the small Vaseline. Lagi itong nakalagay dun sa side drawer ko. Kasi sa gabi, kami ni Sweet ay naghihilutan ng paa para refresh. Habang nanonood kami, pagka-rosary na bago matulog. Ito yung bonding session namin. Talaga naghihilutan kami ng mga kalyo-kalyo sa paa. And then, nakaka-relax. Masarap din matulog. I-try nyo din. And then, nakaka-help din to sa akin sa ingrown. Halos mawala yung ingrown ko. Try nyo din. For me, tested na siya. Next naman is we have toothpaste. Kahit may toothpaste pa kami, nag-stock din kami dyan ng toothpaste. Para kung ano, magkabisita or something. But we don't know. Maganda pa rin na meron dyan. Para at least may nakalagay na tayo. And, nagbibili rin ako sa mga pasabay kasi nag-sale sa Walmart at mabili to sa aming mini shop sa Pilipinas. Yung mga hand wash ko, ang dami talagang umu-order at halos sa mga pinadala ko last December ay halos ubos na. I think mga lotions na lang yung nandun. Kaya I try my best na maipon na yung cargo box too para din yung ibang mga orders at mga pwede namin i-display sa aming tindahan. So, nagbili ako nitong mga ganito. Try nyo na lang. Ipopost ko to sa aking Facebook. Baka gusto niya bumili ako ng 3 scent of hand wash na talaga niya ginagamit at talaga namang proven na kailangan bago tayo kumain o nag-CR tayo, maganda talaga, naglilinis tayo ng mga kamay. Yan. So, tissue din. May tissue pa kami para sa kusina. So, maybe next week kami bibili. Kasya pa naman yun. Kasi may mga basahan kaming malilinis na although na ginagamit din namin. So, okay lang din. So, yan lang din halos ang nabili namin sa Walmart. I think sa Walmart kami ay naka mga $130 or something. But it's okay kasi kaya medyo malaki dahil nga may mga tissue, may mga shampoo, nag-refill kami. Pero every katapusan lang yan nangyayari. So, yung mga 15 or sometimes katapusan pa nga pag may shampoo, hindi pa rin nakakabili. So, napakadalang na ganyang kalaki na bibili namin sa Walmart. So, siguro kung i-convert natin, siguro mga 8,000 to 7,000. But, napakadalang lang nito. So, next week, kung mag-Walmart kami, baka mga pork chop lang ulit, tinapay, or ganyan. But, some of them like tissue, iwi-wait uli ng 1 month bago uli makabili. So, okay lang yan. Next naman, we go to seafoods. Nag-seafoods kami last Monday. So, yung mga iba, mga lemon, mga iba pa, ay meron pa kami. So, hindi na kami nagdagdag yung mga paminta, sibuyas, bawang, mga luya. Halos meron pa. Baka next week pa uli kami mag-refill. So, nabili ako ng piatos, but although may mga meron pa namin kaming chichirya, pero favorite ko nga to kasi may mens ako. Then, I buy a cheesecake. Ito yung favorite na binibili ko doon. So, ito pwedeng pang breakfast, pang baon, pang merienda. So, okay for me. Kasi kahit naman nag-work din ako sa labas, napakadalang kong bumili. Lahat ng kinakain ko, minsan gusto ko sa work, binabaon ko. So, but today, dahil nga mag-start tayo mag-work sa labas, so iisip na naman tayo ng mga ibang pwedeng baunin para sa ganon ay safe din. Takot din kasi ako kumain. Always ay familiar, pero wala din masama kung mag-try para hindi naman dating banu tayo din.
Next naman, nagbili kami ng ganito for sinigang. Hindi na kami bumibili ng mga pira-piraso kasi mas makakamahal at this one is very budget. At isa pa, masarap din to na kompleto na lahat yung ricadong ilalagay mo sa sinigang lalo na ngayong taglamig. Ayan. Medyo mahal siya but for us it's okay kasi hindi ka natin magagayat-gayat, huhugasan mo na lang mabuti or gayatan mo lang na maayos ay pwede mo na siyang isalan sa sinigang. Next naman is ito naman binili naming pork belly ay para sa aming tofu at saka pork. Ayan. So, may tofu at saka ganito. Ang sarap niyan. So, nakalista yan for this week. Next naman is we have evap. Ito nga ilalagay namin sa avocado. We have coconut milk para dun sa aming beef na gagawin naming ginatan kasi ang sarap maginatan ngayong taglamig. And I buy, syempre, alam mo talaga ngayong taglamig, ang sarap magluto sometimes na nauunga ka na sa pagkain na hindi ko to na-try sa Pinas, ito lang talaga sa Amerika. Itong ligo. But sa Pilipinas, kumakain rin naman ako. Pero nung umuwi ako, hindi ko siya na-try na sobrang ulan ng ulan. So, I got ligo to substitute. Kasi si Dingo, meron pa naman dyang binili na tuna at saka ligong red. Kasi mahilig siya sa mahanghang. So, talaga nag-stock kami dyan para sa gabi pag medyo malamig at gusto mong maiba at ayaw mong magluto. Sometimes maganda din, may mga substitute tayong ganyang mga pagkain. Yung mabilisan lang, pero sobrang dalang. And next naman is we have asparagus for sinigang. Ayan. Yung sinigang namin, nagiging 2 days. So, pwede namin gawing ulitin for tanghali next day or sa gabi. So, medyo talagang tipid. Hindi ka na mapapagod para mag-isip magluto. Lalo na dalawa kami dito. Next naman, we have tufo. Ayan. Kapartner nung aming pork na pipritusin. Then may ganito. So, substitute din na iba naman. Tapos, meron pa naman kaming isda sa ref. So, yan lang. Siguro, medyo mababa lang nabili namin sa seafoods kasi last week, nabili na rin namin yung mga ibang kailangan. Tapos may gulay pa dyan, may ampalaya pa. So, tamang-tama yan until Friday or Saturday or Friday, something. So, magkano sa seafood? Sa seafood, siguro inabot lang kami ng mga $50. So, all in all, nasa 10,000 or lampas pa, siguro mga 11. But, it's okay kasi yung kagaya naman itong mga panty, hindi ka na naman bibili kasi hintayin mo na naman ng isang buwan bago ka uli bumili. Kagaya ng shampoo, hintayin mo na naman ng mga 2 weeks before ka uli bumili or mga 15 days kasi nga hindi naman kami mahagad kasi maikli din ng mga buhok namin. So, sa lotion naman, I have 2 set of lotion so matagal na naman itong bibilin. So, it's okay for us. Kagaya ng mga binili namin ganito na basic naman, napakadalang din namang isingit yan sa budget. So, dumarating tayo sa medyo mahal or hindi. But for me, for 11,000, it's okay kasi ito na may pagkain. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayong magtitipid ng pagkain but you have to discipline on your food para hindi rin kayo nagkakasakit. So, yun lang naman, you have to take up fruits, vegetable, at maganda rin talagang nagluluto tayo sa bahay. Breakfast, or gabihan. Kasi kung sa labas kayo nakain, ako kasi even though I have work outside, yung binabaan ko din sa tanghalian, kung ano yung naluto namin ng gabi or anong pwedeng lutuin, gumigising ako ng maagap at nagbabaon ako. Kasi for me, I'm very safe. Okay lang kung masama yung pakiramdam ko na bibili na ako sa labas or tinapay na lang. Ganun lang, pero napakadalang. Tapos, bumili rin pala kami ng mango juice. Ayan. Marami pa rin kaming drinks dyan. May Sprite, may Coke. Di kami nawawala nun. Pero sa Ralph's namin binibili yun. Kasi mga sale, buy one, take one yung binibili namin. Pero yung mga juice, kagaya itong mango, sa seafoods or sa Walmart kami bumibili or sometimes sa Costco. But now, hindi pa kami nakakapag-Costco. So, yun lang naman masishare ko sa inyo, guys. Na ganun lang yung buhay namin ni Sweetie dahil dalawa lang kami dito. Pero, alam mo yun, hindi talaga kami nagtitipid. Mahilig din kami kumain sa labas. But, we have to discipline, syempre. Mahirap din na magkasakit at masarap din magluto sa loob ng bahay. Lalo na ang practice to cook na, nagugustuhan na ni Sweetie at ganyan din ang asawa ko na perfect na rin niya yung pagluluto. For us kasi maganda rin na we share. Pag pagod siya, ako naman nagluluto, ako nagpe-prepare. Pag naman
pagod ako, siya naman na nagluluto, and ako naghuhugas, nagpe-prepare. You have to be, hati palagi. Hindi naman palaging asawa ng luto ng luto or silbi ng silbi, even though kahit magaling ka, napapagod ka rin, tao ka rin, may obligasyon ka rin. And part of it, kami namang dalawa ay very happy, nagiging banding namin, yung paglilista ng food namin, pag-grocery namin, pagluluto namin. It's another, namin yun, banding session namin dalawa. So, isa pa rin, kinikip din namin yung mga receipt para sa ganon, pag kami nag-inventaryo or nag-iisip ng budget or kami nakakapag-ipon or papano. So, naiisip namin yung mga bawat gastos. And dahil nga mahal na rin ang buhay sa Amerika, wala na tayong magagawa kung hindi magtiis, magtipid, and after that, para makapag-save tayo para sa future natin, diba? So, basta huwag tayo magtipid sa pagkain, very important. Kasi pag wala tayong kinakain. So guys, I'm ending my vlog na. Ayusin ko pa yung pantry, yung ref, lahat ng mga grocery namin. Sana nakapag-share na ako at nasagot ko na yung moment na mga tinatanong sa akin ng mga friends at kapamilya ko na paano talaga kami nagbabudget. Talagang pagdating sa food, hindi talaga si Sweetie or aking asawa ako nag-iisip ng katipiran. Lalo na yung mga pagkain-kain or something kasi importante talaga. But sometimes you have to be disciplined nga. Yun nga, yung first, wag tayo mag-grocery ng gutom. Comment down below kung ganun din ba kayo kasi before napansin ko yung nagiging takaw mata, may stock sa ref, hindi maluluto, itatapon, magiging busong tayo. So wag natin gawin yun. And kung ano talaga yung mga kailangan bilhin, ilista para sa ganun doon tayo nakapokus at doon tayo nakabudget. At kapag may budget tayo, saka tayo mag-extra magbibili. Lalo na kung may mga priorities tayo, gusto nating mag-save para the end of the year, makikita natin na all our sacrifices is very good. Basta sa pagkain, huwag kang magtipid kasi we kayo nag-work, you need of energy, kailangan yun ng utak mo. But you have to be disciplined sa pagkain para hindi ka rin magkasakit. Ayan. So, sana naman po ay nag-enjoy kayo sa sharing namin ngayong Saturday na isama ko kayo sa pag-grocery. Ganyan ang pinaka-simpleng grocery namin dito sa California o dito sa Amerika. And I hope marami nandyan at hindi ko rin, or gusto ko rin marinig yung mga ito sa Amerika kung paano kayo nagbabudget. Kasi syempre dalawa lang kami kaya hindi ganun kadami. And then, napakabilis naman pumunta sa mga grocery kasi ang lalapit ng grocery sa amin kaya hindi kami masyado nag-stock dito. Mabilis bumili. And syempre kapag may naluto kami, hindi naman kami busong na tinatapon. Talagang iniinit at kinakain namin lalo na kung hindi pa naman ito panis. Okay, so guys, thank you for watching our vlog. I hope may natutunan na naman kayo kasi gusto ko lang i-share sa inyo kung anong buhay-buhay talaga namin, how to survive kapag nasa ibang bansa ka na, lalo na dito sa isang pinakamahal na bansang Amerika, kung paano talaga kayo nagbabudget, paano kayo nabubuhay, at paano kayo nakaka-survive, diba? Kasi hindi naman porket sinabi mong Amerika, malaking sahod, nakakapag-save ka, ay bonggang-bongga ang buhay mo. So, comment down below kung ano mga buhay-buhay nyo sa iba't ibang bansa. Baka magkaroon ako ng idea and for sure, ma-adapt ko yan, diba? Lalo na sa ikagaganda on the near future natin, diba? So, guys, thank you for watching my vlog. God bless po sa inyo. Happy weekends po. Ingat po tayo palagi. And see you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my weekend vlog. Bye! Good night!